Hi guys! Welcome back to our channel! And welcome back to our new travel series. Nandito tayo sa Florence, Italy! Yes, so today is July 28th. It's around 20-ish degrees. Tapos medyo maulan, medyo makulimlim. So, kaya medyo madilim yung video natin. But we're gonna stay here for the next 5 days. And samahan nyo kami na explore yung Florence, Italy. So by the way, Florence is the capital city of the Tuscany region dito sa Italy. So yung Tuscany region, very famous siya for its cuisine. No? This is not our first time sa Florence. Galing na kami dito noong 2021 pero dumaan lang kami. So hindi namin siya masyado na-explore. But this time around, mas marami tayong time na-explore natin siya. So samahan nyo kami. When did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, watched them in the yard and wonder how. Guys, first order of business. So, lunchtime! Nandito kami sa La Fetuna. So, katabi siya ng yung Al Alvinayo, yung sikat na sandwich place here. So, nag-order kami ng gnocchi, cannelloni, lasagna, peposo, yung parang caldereta, at saka yung pork, roasted pork, parang lechon. So, try natin silang lahat. So, let's try the gnocchi. Ang sarap, guys! Fresh yung tomatoes. Sarap. Ang sarap ng gnocchi, guys. Very fresh yung tomatoes. So now, try natin yung peposo. Para siyang caldereta, guys. Mostly, marami siyang pepper. Ito yung beef. Very peppery yung beef. So, let's try natin. Ito pa man nga. Oh my God. Ang lambot ng beef. Sarap. Para siyang caldereta din, guys, pero more on nasa peppery yung taste niya. Pati sauce. And then mafe-feel mo na matagal siyang niluto kasi super lambot ng beef tapos nanuot na yung sauce niya. Sarap. Masanya ka pa ang nakapatuloy. Tsaka yung pepper, hindi man siya maanghang, ang sarap niya. Nagko-complement siya dun sa tomato sauce niya. Ano to? Cannelloni? Ano yung cannelloni? Para siyang nakabalot na Pagpabilog na gano'n. Para siyang lasagna. Para siyang lasagna. Kanilyoni mo, di na. Cannelloni, pangalan. So this one, guys, cannelloni. Para siyang lasagna na nakabalot. Luto na ka rin. Try natin. First time ko rin kakain ng cannelloni. Let's try. May siyang parang siyang pork sausage sa loob. Yaman tayo, kanya. Yung maasin na ba? Ang fresh yung tomato, sarap. More on creamy yung lasa niya, no? Yung cannelloni. Di pa nakasaya. Ang sarap. Ang lasagna, ang masarap. More on creamy siya. Yung cheese. Diba? Yummy. Yung pengang kaya kalig. Sarap ng lasagna. Ay, Grabe yung lasagna. Para siyang malarabioli happy. ang rich ng flavor niya. Sarap ito. I mean, tomato base lang sa lahat, pero iba-iba yung pagka-tomato nila, no? Yung gnocchi nasa maasim na side, yung cannelloni nasa creamy, tapos yung lasagna, very rich yung lasa niya. Tapos yung peposo, SC recommends. yung peposo, ano siya, tawag dito, yung na-slow cook na lasa. So, kaya sobrang lumambot talaga siya, tsaka pumasok yung lasa sa beef. I was going here, guys. It's good. So far, the most favorite one. Yeah? Yeah. Okay. Try the spicy beef now, sir.
Yeah. For me, the spicy beef is better than Florentine steak. Oh, really? Yeah, because it's the muscle of cow and cooked 7-8 hours with a slow flame, so it's super soft. Very slow cook. Yeah, you could really taste it. Yeah, it's Yeah, good. it's super. Buona Super. benito. Thank you. Dami papatry na eh. So let's try the pork. Sarap. Merong herbs yung roasted pork. Yung yung kinakbay na may parmesan, sarap na sarap. Hindi siyang mukha nung lasa ng lechon natin, guys. More on ano siya, roasted na may mga herbs. So, ganun siya. Pero, masarap pa rin. Better with rice and suka. So guys, kakatapos lang namin kumain dun sa La Fetunta, I guess. Ganun siya sabihin. No? Grabe, ang sarap. Very prominent yung Tuscan flavors, no? Lalo na yung mga tomatoes nila. Very rich. Ang sarap, grabe. Tsaka, hindi siya ganun ka-pricey kamukha ng ibang restaurant. So if you have time, pwede siyang puntahan dito sa Florence. Dito lang siya sa may alam niyo yung Alvinayo, yung sikat na sandwich shop dito sa Florence. Ayan siya, yung mahabang pila. Dito lang siya sa tabi niya. So kapag kakain kayo sa restaurant, minsan may pila, pero kanina, since opening time kami pumunta, so walang pila. So agad kami nakapasok. So yeah, try nyo siya guys. Very worth it. When did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slipped through our hands. Just hold up, just hold up. So guys, after namin mag-lunch, lakad-lakad lang kami dito sa Bay Florence. Yung Airbnb kasi namin 3 PM pa siya. So, yung maleta namin, nilagay muna namin sa storage. So yun, kanina nung pagdating namin sa Florence around dito sa city center na mga 10 AM, ang konti pa ng tao. Pero now, nung paglabas namin sa restaurant, grabe, ang dami ng tao, ang daming tour groups guys. Ang dami, as in, ang dami-dami ng tao kasi maraming nagtutour from Rome. Pwede kasi siyang i-day tour from Rome. Tapos yun, yung mga tao dito, yung mga tour group, sobrang dami. As in. So, essence kami, DIY kami, di ba? Ayan, sobrang dami nila. Tsaka guys, kung nandito kayo sa Florence, careful kayo kasi marami na rin mga pickpockets. So, yung mga gamit nyo, kailangan nasa harap sila. So, kung compare ko yung dami ng tao ng 2021 and then this year, same lang. Walang pinagbago. Sobrang dami pa rin tao. Dami-daming tao dito sa Florence. Tsaka maraming guys, Koreans. Nandito rin sila. Hi guys. Sorry hindi ko na kayo nabalikan kanina kasi after namin mag-lunch, nag-check-in na kami sa Airbnb namin. So, from the city center, kinuha namin yung luggage namin, tas tumiretso kami dito sa Airbnb. Yung naging problem, hindi sila agad nag-send ng email confirmation before 3 PM. So, tinawagan pa namin yung host ng Airbnb. Nasa harap na kami ng apartment. Tinatawagan namin, hindi sumasagot. So, akala namin na scam na kami. Diba, kamusta naman yun? Pero yun, nakontak namin after 15 minutes. And then, yun, dun pa lang siya nag-send ng email confirmation. So, buti ako yun naman. So, maybe tomorrow, pwede ko kayong i-tour dito sa Airbnb. Actually, mataas yung reviews niya sa website. Malaki siya, malaki. 2 yung rooms, 2 yung CR, may kitchen. So, parang whole apartment siya. And then, nung pag-uwi namin sa Airbnb, nagpahinga lang kami ng konti, freshen up, and then nakaalis na kami 6 PM. Tapos, paglabas namin, umulan na naman. Lagi na lang tayong inuulan. Ano ba yan? So, yun. So, nung inulan, naglakad lang kami sa city, tapos nag-take out na lang kami nung yung panini sandwich, yung Al Antico Vinayo. So, pakita ko yung clips dito. Yun yung, matagal lang sikat yun. Nung una pa namin punta dito, 2021, napapanood ko na yung videos, 2019 pa lang. So, ganun siya kasikat. So, masarap pa rin siya. So, ang laki ng sandwich sa isang order. Pwedeng kayo mag-share ng tig-2. So, yung in-order namin, 12 euros. So, kung dalawa kayo, tig 6 euros lang kayo. Tapos, sobrang laki, sobrang busog. Dito na namin kinain si Airbnb. So, yung sa akin tsaka kay SC, in-order namin yung
pistachio based. Tapos si tita nagano siya yung truffle. Tapos si Abby yung carpaccio. So, yung favorite ko would be yung sauce yung truffle. Ang sarap ng truffle. Yun talaga yung favorite ko nung una pa. Kahit nung una namin punta dito. Tapos surprisingly yung carpaccio, yung meat, ang sarap din. Kakaiba yung lasa niya. Tapos yung bread, na very crunchy siya sa labas, tapos malambot sa loob. So, yun, the best. Tapos, kahit umuulan kanina, ang haba ng pila. Sobrang haba ulit ng pila. Tapos nag-add na sila ng stores dun sa street na yun. Kasi yung street na yun, marami silang doon, stores. Nag-add sila ng locations, ay ng stores. Tapos may parang na, dining area. Dati wala man yun. So ngayon marami na. Tapos yun, ang daming tao. Ang dami na namang pila. So yun, yung first day natin dito sa Florence, so okay lang naman siya, chill lang naman, na hassle lang kami dun sa Airbnb kanina, pero buti naging okay siya. So tomorrow, second day natin, samahan nyo kami kasi bukas talaga kami mag-start na maglibot dito sa Florence. So yeah, that's it. See you on the next video. Bye!